Amen. Magandang umaga po, church. Good morning. God is good. And all the time, God is good. Tunay nga po, ang ating Diyos ay tapat, dakila, at hindi nagmamaliw. At ito po ang rason na tayo po ay nandito, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng enjoyment sa puso dahil alam po natin na ang ating pong sinasamba at pupurihin sa umagang ito ay Diyos na makapangyarihan. Amen? Diyos na hindi nagbabago. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang presensya ng ating banal at makapangyarihang Diyos. Good morning din sa lahat ng mga kapatiran na nakatutok po through online. Sige po, tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na ang iyong pong kadakilaan at kapangyarihan ay walang kapantay. Karapat-dapat po kayong sambahin, luwalhatiin, pagkatiwalaan, dakilain sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, sapagkat Panginoon Diyos, you are immutable God. Hindi po kayo nagbabago. You remain the same yesterday, today, and forevermore. Father, as we come to you in this place to worship you in spirit and truth. As you have said, Father, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Opo, Panginoon, hindi po kami makakaabot sa inyo pong kabanalan. For we all sins, wala pong amin, Panginoon. In many ways, Lord, we have sinned against you through our lips, our words, our thoughts, our actions. Karapat-dapat lamang kayo, Panginoon, nang tumanggap ng mga kaparusahan nito. Pero Panginoon Jesus, maraming salamat sa iyong pong dakilang pag-ibig ng iyong banal na dugo ay siyang tumigil sa cross ng Kalbaryo upang kami na makasalanan ay maging banal, maging righteous sa iyong paningin. Kaya ito po, Lord, ang rason na hindi po kami nagsasawa. Patuloy na kami, Lord, ay sasamba sa inyo sapagkat kami ay inyo pong iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya, Lord, sa umagang ito, we ask and pray, punuin niyo po ng iyong presensya ang lugar na ito. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magpatupad ng iyong programa. Kasihan niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin, lalong higit ang magdadala ng mensahe. At sa lahat po ng mga kapatiran namin na wala pa po sa lugar nito, linisin niyo po ang kanilang mga daraanan. Makarating po sila sa lugar nito, ligtas at mapayapa. Patuloy po naming hinihiling at dinadalangin, Lord, to continuously open our eyes to know who you are, a worthy God, a holy God, almighty, all-powerful, all-knowing God. At patuloy po namin makita ang aming sarili that apart from you, we can do nothing. Na wala po kami magagawa. It is only by grace, it's only by your mercy. Kami, Panginoon, ay makakalapit sa inyo pong banal na presensya. Kaya dakilang Diyos, sa umagang ito, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagluwalhati, pagsalamat, pagdakila, belongs to you alone. This is our prayer in the mighty name of your Son, our Lord, our Savior. In Jesus Christ's name we pray. Amen at amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. At sa taong ito,
Siya lamang ating papupurihan, pasasalamatan, sasambahin dahil walang ibang bida sa Peace of Harvest Christian Ministry kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Diyos. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay. Pag-ibig mo ang nagbago sa aking buhay. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Amen. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay. Pag-ibig mo ang nagbago sa aking buhay. Pasalamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan ka, pasalamatan ka, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida. Amen. 2023, pinagpala po tayong lahat. Hallelujah, Lord. Sa biyaya mo umaasa. At sa 2024, Jesus ang bida. Kung isisigaw, Jesus, ikaw ang bida. Sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Opo, Panginoon Jesus, purihin ka, O Diyos. Pasalamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan, pasalamatan ka, papupurihan. O Panginoon, pasalamatan ka, pasalamatan ka, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida sa buhay ko, ikaw lang. Jesus, ikaw ang bida sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Opo, Panginoon, sa Peace of Harvest, Panginoon, ikaw lamang ang bida. Oh, hallelujah, Lord. Amen and amen.
Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Sa taong nagdaan, Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan. At patuloy, Lord, na kami ay inyong ginabayan, pinatnubayan ng iyong dakilang pag-ibig. Kaya, Lord, naririto po kami, nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan upang kayo ay sambahin, dakilain at malulhati, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin pa bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari, ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Panginoong Jesus, Diyos Ama na nasa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon. Sa taong ito, Panginoon, ang aming tiwala at pag-asa sa iyo lamang po namin inaangkin. Dahil napakabuti mo, O Diyos,
Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Minsan pa po, ikaw ang hari, ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Purihin ka, O Diyos. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Naaalala ko noon ang buhay ko, di alam kung saan tutungo. Ngunit nang ikaw ay nakilala ko, nabago ang lahat sa buhay ko. Sa piling mo ay may kalayaan, wala nang hihigit sa'yo. O Yahweh, salamat. Salamat sa pag-ibig mong di nagbabago. O Yahweh, salamat. Mga pangako mo, panghahawakan ko, Yahweh. Ang buhay ko ngayon ay mayroong kapayapaan sa'yo, Yahweh. Sa'yo, Yahweh, iaalay ang buong lakas at buong buhay ko. Sa piling mo, sa piling mo ay may kalayaan, wala nang hihigit sa'yo. O Yahweh, salamat. Ang buhay ko ngayon ay may patutunguhan. O Yahweh, salamat, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, hindi nagbabago, Yahweh. Dahil sa'yo, ako ngayon malayang sisigaw. Sa'yo lamang iaalay ang
pagsamba, pagsamba. Sa'yo, Yahweh, iaalay ang buong lakas at buong buhay ko. Sa piling mo ay may kalayaan, wala nang higit sa'yo, Yahweh. Banggitin po natin ang makapangyarihang pangalan, Yahweh. 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 Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Bigay po natin ang malakas na palakpak at pagsigaw at pagsamba at papuri sa ating Diyos. Hallelujah, Lord! Purihin ka, O Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Tunay nga po na napakasarap, puri sa buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon po tayo po ay nadako sa pinakamahalang bahagi ng ating pong gawain sa umagang ito, ang pakikinig ng mensahe. Tayo po ay mapalad muli dahil tayo po ay makakatanggap ng mensahe mula sa ating Panginoon Diyos upang patuloy natin siyang makilala at patuloy po natin maunawaan ang kanya pong kalooban sa ating buhay. Sige po, yung pong mga bata, kayo po ay inaanyayahan na ni Brother Kenneth sa conference room. Amen. Sige po. Handa na ho ba kayo? Tanda na po ba ang iyong pong puso't isipan na mataniman sa salita ng Diyos? Sige po, tinatawagan ko na po ang ating pastor at atin po muna siyang ipanalangin upang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay dumaloy po. O makapangyarihang Diyos, tunay nga po na sa iyo po nagmumula ang ganap na karunungan at katalinuhan. Pagpalain niyo po ang aming pastor, Archie, na niyo pong instrumento upang ang iyong salita ay mahayag sa umagang ito. Puspusin niyo po siya ng iyong pong makapangyarihang banal na Espiritu upang ang iyong salita ay matanim sa bawat puso, matabang puso, at mamunga na maraming bunga, magamit po sa kalalago ng aming pong relasyon sa inyo, patuloy na matupad ang iyong layunin sa iglesyang ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyong salita ay hindi po babalik na walang kabuluhan, kundi matutupad ang layunin nito. It will accomplish the purpose in which you have sent in. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Bless niyo po ang aming pastor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon Diyos sa buhay po natin, pastor. Praise God. Naririnig niyo po ako sa likod? Purihin po ang Panginoong Diyos.
Sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino man ang nais na sumunod sa akin, kinakailangan din naman po na itakwil nila ang kanilang sarili, pasanin nila ang kanilang krus, at sumunod sa akin." Purihin po ang Panginoong Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang banal na salita mula po sa aklat ng Mateo 16:24. Bakit napakahalaga ng krus ni Jesus? Ano po ang mensahe na binibigay po sa atin? It is only by the cross of the Lord Jesus Christ that we have all been saved from all our sins. Kaya po, yung tema sa taon na ito na binigay po sa akin ng Diyos, ang siya ko pong ipinapahayag sa inyo, ito po ay walang iba kung hindi ang krus ni Jesus for 2024. Bago po natin talakayin ang mga mahahalagang bahagi po nito, inaanyayahan ko po ng bawat isa, kasama po ang ating mga audience po, lalong-lalo na sa online, na tayo po yumuko, manalangin at magbigay ng pagpupugay, pagpupuri sa ating Ama. Magandang umaga po, Happy New Year, Panginoong Diyos, sa lahat po ng inyong kabutihan. Maraming salamat po mula po sa aming mga puso, sa lahat po ng pag-extend nyo sa aming buhay in the last year of 2023. Salamat, Panginoong Ama, sapagkat muli po kami nagkasama-sama at patuloy po inaasam namin ang pabor, gabay, patnubay, pag-iingat, lalo tigit ang pag-ibig at ang kaligtasan mo, Panginoong Diyos. Salamat po at ikaw po ay napakahaba po ng inyong pong pasensya. Hindi nyo po kami pinuksa, sinira, winasak, lalo tigit po lahat kami ay makasalanan, nagkakamali, at patuloy po na lumalakad po sa karumihan ng mundong ito. Bagaman kami po ay makasalanan, nagpapasalamat po kami na ikaw po ang isang patuloy po na maghugas, mag-ingat, at patuloy po, Lord, na maggabay po sa mga tatahakin naming landas upang hindi po kami mapahamak sa pagpasok po ng taon na ito for the year 2024. Kasihan nawa ng banal mong Espiritu ang aming tema, ang krus ni Jesus for 2024, ang patuloy na kabanalan, ang patuloy po na runong, ang patuloy na ugnayan at ang sigasig po ni Kristo na makita sa aming buhay. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Napakaganda po ng ating mensahe at tema na ipagkakaloob ngayon, sapagkat ito po ay pumapatungkol sa krus ni Jesus. Alam niyo po, no? It's good that we sing all our talents, na talagang numero uno si Kristo sa buhay natin, siya po ang bida. Pero alam niyo po, sinasabi ng Biblia, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito po yung talagang magiging bida tayo, mga kapatid. Ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, "Sino man ang nagnanais na sumunod sa akin." At ano pong sabi niya, kinakailangan po, unang-unang ingredients dyan, itakwil ang kanyang sarili. Pwede ho ba natin sabihin sa ating mga sarili, itakwil ang sarili? Yan ang unang-unang elemento po. Kasi minsan po, nakaklag yung ating pag-iisip po, kung hindi natin po sasaliksikin at hihimay-himayin po, yung mga talata ng Biblia na pumapatungkol po sa sinabi ni Jesus sa kaligtasan. Sino man ang nagnanais sumunod sa akin, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Pwede ho ba nating sabihin? Pasanin ang kanyang krus, at ikatlo ho, sumunod sa akin. Pwede ho ba nating sabihin po yon? Sumunod kay Jesus. Purihin po natin ang ating dakilang Ama. Kaya po, ang unang mahalaga po na elemento diyan ay walang iba kundi ang kabanalan. Alam niyo ho, may nagtanong po sa akin, mga kalalakihan, "Pastor, paano po kami magiging mahusay na tagapagturo o pastor?" Simple lang ho yun, kapatid. You don't have to possess a theological background. Hindi kinakailangan ho, memorize mo Bible. Hindi kinakailangan ho, mahusay ka, graduate degree ka po sa theology. Isa lang ho ang sinasabi ng Bible. Ano po yun? Kinakailangan pong lumakad tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba yon? Kailangan natin ho, ang sabi po doon po sa aklat ng Samuel, obedience is better than sacrifice, mga kapatid. Kaya po yung unang bahagi po nito pong krus ni Jesus, for the first 3 months na atin pong tatalakayin, walang iba po kung hindi ang kanya pong kabanalan. Mahalagang malaman natin.
Does it mean ba, Pastor, na pag tayo po ay banal, ay perpekto? Hindi magkakasala? Hindi tayo magkakaroon ng anuman pong pagkakamali? Alam niyo po, marami pong mga churches nagkakamali sa aral na yan. Kaya po sila nagiging kulto. Pag sinabi pong kulto, walang kaligtasan yon, kapatid. Kasi ang church po nagiging kulto kapag kaho siya ay tumataliwas doon sa aral ni Jesus. At ang aral po ni Jesus, mga kapatid, very clear. Alam niyo po, sabi ng Santiago, doon po sa 2:10, ng aklat po ng James or ng Santiago 2:10, sino man ho ang tumutupad sa kabuuan ng kautusan, maraming mga churches ng ganon, ay hindi tayo maliligtas not unless sundin natin, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mangangalon niya, ibigin mo ang iyong ama't ina, mahalaga yon, kapatid. Pero bakit po sinasabi ng aral ni Jesus na wala pong makakaabot sa kanyang kalwalhatian? Very clear po. Sabi ng Santiago 2:10, sino man ang tumutupad sa kabuuan ng kautusan, ngunit natitisod sa isa, ay sumusuway sa kabuuan. Lahat ba tayo rito natitisod sa kautusan ni Kristo? Can we say amen? Lahat ba tayo nagkakamali araw-araw? Di lang araw-araw, segundo ho, nagkakamali kayo sa buhay ninyo. Gayon din ako. Pero kung ganoon ho ang pahayag ng ating Panginoon, sino man ang tumutupad sa kabuuan ng utos, ngunit natatalisod naman sa isa, ay nagkakamali na sa kabuuan ng kautusan. What will be the penalty? Ano po ang kabayaran ng kasalanan? Hallelujah! Ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan natin ay kamatayan. Kaya nga may dalawang uri ng kamatayan. Manifestation po na lahat tayo talaga nagkasala, physically we will die. Pero patunay din ho na lahat tayo, mga kapatid, ay pwedeng iligtas naman ng Diyos, hindi lahat ng tao mamamatay spiritually. Kaya po yung kauna-unahan po, ano po yung kabanalan na turo ni Kristo? Yan po. Sisimulan natin po with the letter K na nagpapahayag po ng kabanalan na tinuturo ni Jesus. Hindi po tinuturo ng mga churches. Kasi ang mga churches ho ngayon, ang dami pong aral tungkol po sa kabanalan. Ay, nasabi ko na ho ito, huwag ka ikakakain ng dinuguan. Yan po ay masama. Mga kapatid, sabi po ng Bible, sino man pong tumutupad po sa kabuuan, pero nagkakamali po sa isa, nagkakamali na sa lahat. Sigurado ho ba tayo pag hindi tayo kumain ng dugo o hindi tayo kumain ng dinuguan, perfect na ba labi mo? Perfect na ba mata mo? Perfect na ba tenga mo? Perfect na ho ba nilalakaran mo? Perfect na ho ba ang lahat ng ating ginagawa? Kayo magsabi ho, perfect ho? Hindi. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya naihahayag ho lahat yung mga kulto ho na mga sinasamahan ngayon, yung mga organisasyon. Ang pinapahayag ho niya, not unless matupad mo ang lahat ng utos ni Jesus. Paano po matutupad? Sabi nga ho isulat niyo po yun, James chapter 2 verse 10. Sino man ho na nagnanais sumunod sa kabuuan, ngunit natitisod sa isa, ay sumusuway na sa kabuuan ho ng kautusan. At ano ho ang penalty ng kasalanan? Kamatayan. One strike ka lang ho tayo, mamamatay tayo sa harapan ng Diyos Alam niyo ho, mga kapatid, basahin po natin yung Leviticus. Si Aaron ho, may 4 po siyang anak na mga pari. May 2 anak po siya, si Abihu ho at saka si Nadab. Sila po ay mga itinalaga ng Diyos na mga pari. Pero matigas ang ulo. Nakikita natin yung relevance po na hindi porke tinawag ho tayo, maging kampante ka na, kapatid. Matigas yung kanilang ulo, at kung babasahin niyo po yung Leviticus chapter 10 verse 1 to 3, pinapakita doon, kapatid, ito pong si Nadab at si Abihu, nag-aalay po sila ng hindi sang-ayon po sa iniutos ng Diyos. Kaya ano ho nangyari ho sa kanyang panganay na mga anak? Pinatay sila ng Diyos. Ano pong sabi ng Leviticus chapter 10 verse 3? Sapagkat akong Diyos ay banal, kaya ang lahat ng aking lingkod ay kinakailangan din naman na maging banal. Can we say amen? Ayan. Sabi po ng mga ibang kabataan, kaya nga ho ayoko nang mabuhay sa mundo na ito, pastor kasi nakaka-pressure yung kabanalan. Ibig sabihin magiging perfect. Hindi po.
yung pong tinutukoy na kabanalan po ng Bible na sinasabi po, dapat sang-ayon sa iniaaral ni Kristo. At ngayong umaga po, sa mga talata ng Bible, expository hope, himay-himayin natin, ganito po ang sinasaad ng unang Pedro dito po sa 1:13 hanggang 16. How can I become holy? Through the mercy and through the guidance of the Holy Spirit. Hindi po yung banal na tinutukoy ng Bible. Marami pong mga samahan ngayon, organisasyon, galit ang Diyos kasi malapariseo. Mala Saduceo po. Ang daming bawal. Yung minor na aral, ginagawang major, at yung major na aral na tinuturo po ni Kristo, pinapaliit nila. Kaya nawawala yung kaligtasan ho doon. Hindi po accurate yung mga ganong churches ho. Ang daming bawal. Bawal ka nang kumain ng ganito, bawal manood ng sine. Can we say amen? Ang ganda naman ng papanoorin, gumbursa, makasaysayan, pero pag nanood ka, maiimpyerno ka pa rin. Totoo ba yun, Pastor? Totoo po, may mga ganun pong samahan, bawal ang manood ng sine. Bawal po sa babae ho na ang damit po niya, pagpalagay na ho natin, hindi hanggang sakong. Saan po nabasa sa Biblia na ang Diyos nagtatakda ho talaga? Ang sabi po ng Bible, ang mga babae inuutusan ko naman din po na maging mahinhin sa kanilang pananamit. Ano ibig sabihin ng kahinhinan? Siguro ho, kahit hanggang binti pwede. Pero may mga iba po talagang very strict sa ganyan. Hindi po pwede. Kailangan hanggang sakong. Kailangan wag magpapagupit ng buhok. Nakarinig na kayo ng ganong samahan? Bawal magpagupit ng buhok. Alam niyo mga kapatid, siguro kung di kayo nagpapagupit, choice niyo yon. Pero ho, magsashampoo kayo, tutubuan kayo ng lisa niyan at saka ng kuto, kapatid, pag hindi ho kayo nagsashampoo niyan. At saka very inconvenient ho. Kung minsan ang mga trabaho natin, kailangan ho naglalagay ng make-up. Can we say amen? Kailangan ho para presentable. Pero may mga samahan po, hindi ka maliligtas. Bakit? Kasi naglalagay ka ng foundation. Sino naman nagsabi ho na bawal po ang foundation? Amen? Kaya para sa mister nyo ho, magpaganda kayo, mag-foundation kayo. Tinubos na tayo ni Jesus, mga kapatid At ang tunay na kabanalan, matatagpuan po natin dito sa unang Pedro 1:13 hanggang 16. Ano pong sabi rito? Tingnan nyo po, 4 na kulay ang inilagay ko po rito para maunawaan natin. Ito po yung kabanalan na sinasabi po ni Kristo. Ang sabi po dito, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Ano pong ihahanda? Bakit to? Here is where the battle begins. Ito ho. Ang sabi ni Kristo, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Pangalawa, color blue. Maging mahinahon kayo, sabi nga ho, maging mahinahon. Ayan ho, pangalawang kabanalan, maging mahinahon kayo, at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo, bilang masunuring mga anak. Ano yung pagiging banal po rito? Huwag kayong umayon sa mga masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Alam niyo ba mga kapatid, kahit na uminom kayo ng Pasko po ng red wine, pag sinunod niyo po yung sinasabi ni Jesus na ito, banal pa rin kayo. Can you say amen? Yung iba nagsasabi, naku, umiinom yung church na yan ng red wine. Ako po, uminom po kami, yun ang ginamit namin po sa Lord's Supper po, red wine. Kasi yun naman ho talagang ginagamit po sa Bible Does it make us less holy? Can we say amen? Nagiging less ba tayo? Pastor, nagkasiyahan po kami, naglaro po kami nung bingo. At saka po doon sa bingo po, may mga prizes na binigay. Buong pamilya lang yung naglaro ng bingo po. Does it make you a lesser holy man? Tatandaan nyo po, pagka kayo nagpipreach na bawal ang bingo, perfect ka dapat sa pagsasalita, perfect ka sa mata, perfect ka po sa nilalakaran,
perfect ka sa lahat ng ginagawa mo. Can you say amen? Wala nga makakaabot sa kalwalatian ng Diyos Yung pag-inom pa nung red wine, pinuna mo, baka ibalik sa iyo ng Lord po yan. Yun pong nagkasiyahan lang po. Naalala ko po, no? May nagbigay po sa akin ng isang San Mig Light. Ininom ko. May masama ho ba doon? Wala. Does it make you a lesser person po? Or less holy? Hindi. Pero ang tinuturo ng church na ito, hindi naglalasing. Can we say amen? Minigyan ka ho ng isa, tinikman nyo po. Tayo ba maiimpyerno nun, kapatid? Kaya nga ayaw na ayaw ni Jesus yung mga Pariseo at mga Sadduceo po. Kasi holier than thou. Ay naku, ang pastor dyan, nakita namin uminom ng red wine. Hindi naligtas ang Feast of Harvest. Yung pastor dyan, nanood ng sine. Nakita namin, nakapila sa SM, nanood ng Gombursa. Bawal yan, makamundo yan. Yung pastor na yan, nakita namin, sa bahay mismo akong saksi. Uminom ng isang San Mig Light. Kaya ang church na yan, mapupunta sa impyerno. Kaya galit na galit po si Kristo Doon po sa mga Pariseo at sa mga Sadduceo, kapatid. Galit na galit si Jesus sa kanila. Bakit ho si Jesus po naglalagablab yung galit niya sa kanila? Because they are holier than thou. Pagka ganun ang naramdaman natin at nakatutupad tayo sa lahat ng utos ng Diyos, hindi na ninyo kailangan ang kabanalan ni Kristo. Can we say amen? Ayan. Pero tayo lahat, we admittedly, acknowledge that we are all sinners. Pwede ba nating sabihin amen? Kaya pagka ko nakita ninyo, si pastor uminom ng red wine, o edi sabihin na ninyo kung ano pong gusto ninyong sabihin, basta hindi po ako naglalasing. Yung isa nga akong kapatid na nakita ko, siya po'y naninigarilyo. Tinapon niya, sabi ko, tapusin mo, kapatid. Bakit mo kinakailangan tapusin yan? Ilan ba dati yung hinihit-hit na sigarilyo? Pastor, 4 na pakete po. Pero sising-sisi po ako, nakonsensya po ako nung nakita ko kayo Kaya tinapon ko. Huwag mo itapon, tapusin mo. Nauunawaan na ng Diyos na dati 4 na pakete ka, ngayon pa isa-isa ka na lang. Can we say amen? Hallelujah. Minsan kasi tayo, nakita nyo po, hindi naman ninyo alam yung background ng buhay ng tao, dati pala'y suga pa sa sigarilyo, nag-i-struggle pa. Isang hit-hit niya lang nakita ninyo, condemn na siya pumunta sa hell. Doon magagalit ang Diyos sa atin. Kaya dito po sa aralin na ito, 4 na bagay tinutukoy po dito sa expository preaching. Number 1 tingnan nating mabuti. Ayan. Una sa lahat, tinuturuan tayo ng kabanalan ng pag-iisip. Sabi po sa unang Pedro 1:13, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Ihahanda natin yung ating isipan. Naalala ko po ang aral ni Pablo sa mga iglesia ng mga taga-Roma. In the book of Romans, chapter 12, verse 2, napakaganda po ng kanyang mga pangungusap sa iglesia po ng Roma. Ano po ang sabi ni Pablo doon po sa Roma 12:2? Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed with the renewing of your mind. But be transformed with the renewing of your mind. Kaya po sabi dito ni Pedro kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Be transformed with the renewing of your mind. Pinagsasama ko na yung turo ni Pedro at saka po dito ni Pablo, na nakikita natin, ina-address niya po dito sa iglesia ng mga taga-Roma. In the book of Romans, chapter 12, verse 2. Bakit po? So that you may be able to test and know what God's will is, what God's will, which is perfect, which is, sabi pong ganon, kaaya-aya, katanggap-tanggap, na kalooban ng Diyos para malaman natin po what is pleasing, what is perfect, what is good will of God. Be transformed with the renewing of our mind. At ito pong unang transformation na pinapagawa po sa atin, wag po tayong self-righteous. Diyan maiimpyerno ang tao. Kaya sa mga aral po na pag-aaralan natin, tatalakayan natin po, yung kabanalan ng pag-iisip po, hindi po yung bawal ito, bawal yan, bawal ganito, bawal ganon. Ang pagbabago ng isipan po sinasabi rito, do not conform with the patterns of this world. Ano po ba yung patterns ng pag-iisip ng mundo na ito? Mapanghusga. Ang patterns ng pag-iisip ng mundo po na ito, ikaw lang yung magaling. Ang patterns po ng success ng mundo na ito,
Ikaw lang po yung tama. Ikaw lang yung mananalo sa debate. Huwag magagalit yung atin pong mga nakikinig. Ano ho? Once you are involved in the debate of the Word of God, kulto kayo. Huwag kayong magagalit. Sinasabi ko lang yung totoo. Kaya pagka nakakita kayo ng church, hilig-hilig sa debate, alam niyo po, pag nakipagdebate kayo, wala pong mananalo. Can we say amen? Lahat po yan magsasabi, tama po. Pataasan ng boses, hatawan ng silya, batuhan, at pagka ho nagdebate na, nawawala ho yung kababaan ng loob. Sino pa po ba sa debate magsasabi na siya'y mali? Yan tinuturo po na let us not conform with the patterns of this world. Yung pong pag-iisip na mababa po yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili, na siya nga mismo ho umaamin at siya na ho mismo ang humihingi ng tawad sa kanya pong nagawang mga pagkukulang. Kaya pag nakipagdebate po yung tunay na alagad ng Diyos, kung mabasa ko, sasabihin sa iyo na gano'n, na mali ka, tatanggapin mo. O sige, kung ano yung tama, sundin natin. Gano'n ho yung Christian. Kung ano po yung pinapahayag na tama, hindi po yung lalaban tayo sa gano'n. Kasi yun po sinasabi dito ihanda ninyo ang inyong isipan para sa dapat ninyong gawin. Ano po yung dapat nating gawin? Do not conform upon the patterns of this world, but be transformed with the renewing of your mind. So that you will be able to test the will of God, what is perfect, what is pleasing, and what is good. Yan ang nakalagay po. Kahit nasa liksikin ninyo, basahin ninyo ang aklat po ng Roma 12:2, hindi natin pwedeng tanggalin o balikwasin o alisin yung tinuturo ni Pablo ho na yan. Kaya yung renewing of the mind, hindi po yung Pharisee kind of mind. Ay ako, Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako. In 2023, perfect ang attendance ko. Kahit na perfect attendance mo, maruming basahan pa rin kay Lord po yan . Alam nyo, noong 2023, Panginoon, kinukumpleto ko po yung Lord's tithes and offering po. Perfect po ako. Hindi mahalaga sa Diyos yun, kapatid. Nagpapasalamat po ako at lumalakad kayo sa kalooban ng Diyos. Si Lord na magre-reward sa inyo sa langit. Pero huwag niyong titignan po yun na lamang kayo sa iba. Can we say amen? We are no better than other people, kapatid. Kaya let us renew with the transformation of our minds. Kabanalan na ng pag-iisip. Ang mabanal ho na isip, Panginoon, pilit ko mang gustong lakaran yung inyong mga pinag-uutos sa Bible. Pero walang-wala talaga ho, patawarin niyo po ako. Tapos iniiyak mo kay Lord araw-araw yan. Alam niyo, Panginoong Diyos, gusto ko po sana na maging mahusay po na preacher, gusto ko po sana ho maging maayos po na musician, pero alam niyo po, kanina Panginoon, nung pag-akyat ko rito, nagalit po ako, patawad Panginoon. And with a broken, contrite, and sabi nga natin very lowly heart, lilinisin ng Diyos yung inyo pong puso, and in the sight of God, mararanasan mo yung kabanalan, yung tunay na kahulugan ng kabanalan. Ulitin ko po ang Kristiyano po, kahit na siya po nagalit. Ang Kristiyano ho, mamaya, kahit na sa hapagkainan may pinintasan na naman tayo. Ang Kristiyano ho, kahit mamaya makapagsisinungaling ka, banal pa rin tayo, hindi dahil sa kabutihang sinusunod mo, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can we all say amen? Kaya happy ang New Year natin. Do not struggle, kapatid, na ngayong bagong taon, papayat na ako. Wag, hayaan mo lang. Kumain ka lang kung anong gusto mong kainin, kapatid. Can we say amen? Ako ayaw ko na yung mga New Year's resolution ng ganyan Kasi 4 na araw, 5 araw, bagsak ka kagad. Amen po ba? Maniwala ko kayo. Lumabas lang yung leche plan sa refrigerator ninyo, maya-maya, titikim na kayo nyon, uubusin na nga ninyo Minsan hindi, pastor, talagang exercise ako ngayon, Day 1, January 1. Pagdating ng January 10 lang, tulog kayo buong magdamag, buong hapon Tapos tamad na naman tayo. Aminin na ho natin ang kalagayan ng tao. We are totally wretched. Tayo po ay likas na makasalanan, wala tayong magagawang mabuti, kundi lang tayo pinatawad ni Jesus. Kaya yung mindset natin, hindi na ho judgmental, Kaya ang church na ito, ayaw ko nang makikipagdebate. Amen po ba? Bakit ho? Pangalawa, tignan nyo kung bakit ayaw ng Diyos ang debate. Ang sabi po ni Pablo, maging mahinahon kayo. Can we say amen?
1 Peter chapter 1 verse 13, ano ho? Ito po, napaka-ikli lang ho na aral na ito, pero napakalaman po, napakasustansya po nito kung ating titignan po. Sabi po ng aklat ng ikalawang Timoteo, tignan niyo po yung 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 26. Ano po sabi ng ikalawang Timoteo 2:24 hanggang 26? Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay at matyaga, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya, at baka sakaling bigyan sila ng Diyos ng pagkaunawa at magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Pag inangat niyo ho itong verse na ito, doon po sa ikalawang Timoteo 2:23, huwag nga kayong makikipagdebate o makikipag-away sa pamagitan ng inyong pananalita, sapagkat alam ninyo na ang pakikipagdebate ay gumagawa lamang ng pakikipagtuligsa. Very clear, oh? Kaya pag may gusto hong dumibate sa inyo, ho, nabasa nyo ba kapatid yung ikalawang Timoteo 2:23? Ha? Do not argue or foment debate, ang sabi po ng Bible, because it will only create quarrel. Alam niyo po, ang tinuturo po sa atin bilang aral po, yung kahinahunan. Nakaranas po ako niyan, ano ho, mga kapatid. Nakapila po ako doon po sa immigration, ano ho. Tapos meron ho sa likod ko na Russian. Ano ho? Yung Russian ho, mga kapatid, biglang tinulak ko yung likod ko. Ang sabi niya ho, yung backpack mo palagi akong tinatamaan. Abi, na-provoke yung akin pong kalooban dahil nasa Pilipinas ako eh. Nasa Pilipinas po ako, kapatid eh. Pero naisip ko yung sinasabi po ni Pedro. Alam niyo po, sinabi ko sa kanya, sabi ko, you know, I'm so sorry. I didn't mean it. Gumaan ho yung loob ng Ruso. It's okay, it's okay, it's okay. Kita niyo, mga kapatid, may nawala ba sa akin? Wala. Sa pagsasabi po na, I'm so sorry. Can we say amen? Pero kung sinabi ko, nasa bansa lang kita, at sinuntok ko yun, di away ho yun. Kasi binibigyan ka ng wisdom ng ating Panginoon ho eh. Sabi ni Pedro, maging mahinahon kayo. Can we say amen? Ganun lang pala ho, kapatid eh. Kahit na ho siguro hindi nyo kasalanan, halimbawa, nag-init na. Usong-uso mga road rage ngayon, kapatid. Ha? Babalitaan yun, akin na lisensya mo, akin na lisensya mo. Alam niyo po, isa lang naman ang magpapababaw po doon po sa pagkagalit niya eh. Alam niyo kung ano hong gagawin ninyo? Brad, pasensya na ha. Nagkamali ako kanina, medyo ano lang yung pa ako, kung ano man nagawa ko, patawarin mo ako. Tapos ang usapan, kapatid. Kasi yan yung holiness na nais ng Diyos. Hahaba ang buhay mo, maiiwas ka sa aberya, sa road rage, suntukan, o kaya maski makitil yung buhay mo, maiiwasan. Dahil nagiging mahinahon po tayo. Walang masama ho sa pagsasabi ng sorry kahit hindi mo kasalanan. Doon ko napatunayan yun. Sabi ko, talagang totoo yung salita ng Diyos. Ang laki ho nung Ruso, parang si Igor, ano ho? Ang laki. Tapos mas malaki pa yung, mas marami pang bigote po sa akin. Talagang tinulak akong ganun, napag ganun po ako eh. Pagtingin ko na ganun, unang-una, ang laki. Baka ako tumumba doon. Sorry, I didn't mean it. Okay, next time. Sabi sa akin ganun. Praise God. Can we say amen? Susi po, upang tayo ay makatupad sa kabanalan ng Diyos. Lalo na yung mga nagmomotor dito, yun pong mga may sasakyan, yun pong galit na, mga kapatid, bago kayo sumabog ho ng galit, alalahanin nyo po ang sabi po ni Pedro para tayo maging banal, maging mahinahon kayo. Ikatlo, kapatid, dito rin po sa unang Pedro 1:13, at lubos na umasa, sabihin nga natin, lubos na umasa, sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Alam niyo po ang tinutumbok dito, yun pong pananampalataya. Hindi ka magiging banal if you do not believe on what Jesus Christ did in the cross of Calvary. Kaya gayaw ng sinasabi, lubos na umasa. What is faith, by the way?
Ano po ibig sabihin ng pananampalataya? Faith is the substance of things that are hoped for and the evidence of the things that are not seen. Nananampalataya tayo kung yung mga bagay po na atin pong inaasahan ay pinananaligan nating mangyayari. Kaya nga sabi po dito ni Pedro lubos na umaasa. Sabi nga natin, umaasa. Ako umaasa po ako sa gagawin ng Diyos na maganda. God is good. And all the time. Ang ganda po ng 2024. Kasi minsan po natitignan lang natin ng 2024, bakit hindi ako pastor yumaman? Bakit hindi kami nakabili ng bahay? Bakit sa kabila po ng pinananalangin namin, meron pa rin may sakit sa amin? Hindi naman kasi po yun yung sinasabing pag-asa Pagkalalawakan natin, yung kaalaman natin, karunungan natin sa Bible, what is our blessed hope? We expect the coming of the Lord Jesus Christ. Titus chapter 2 verse 13. May nakalagay na talata sa Bible Kaya po maganda pa rin po ang 2024. Lubos na umaasa sa pagpapalang tatamuhin kapag nahayag na si Kristo Jesus. Ibig sabihin, meron tayong katiyakan ng ating pagtitiwala kay Jesus. Ako po panatag yung kalooban ko Dati po, ang number 1 na kalaban po ng isang Kristiyano, yung pag-worry. Naku, ano kaya ang kakainin natin? Ano kaya ang sasabihin ng iba? Ano kaya ang gagawin natin for 2023? Ano ang pagpaplanuhan natin? Alam niyo po, pinakamagandang gawin, ibigay niyo lahat kay Yahweh. Can we say amen? At pag binigay niyo po sa Diyos, siya na po ang bahalang magtatagpi-tagpi niyan, kapatid. No struggle whatsoever. Kaya po bilang mananampalataya ni Jesus, hindi ko po alam, Lord, ang mangyayari for 2024. Nakapakinig po ako sinasabi ng Peng Shuai. Sabi ng Peng Shuai, hindi maganda ang 2024. Magiging madugo para sa pamahalaan. Magkukudeta. Diyos ba ho tayo na alam natin yung mangyayari for 2024? Kaya ako, come what may. Hindi ko alam kung ano po mangyayari for 2024, pero isa po natitiyak ko. Dumating man si Jesus, ako po ay ligtas, kayo po ay ligtas, at makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Can we say amen po? Purihin po Panginoong Diyos. Ingredient yan na tayo ho may katiyakan ng ating pagtitiwala kay Jesus. Ikaapat, dito rin po sa Bible verse na ito, yung kalayuan na po natin sa mga masasamang pagnanasa. Of course, nagkakamali po tayo, pero hindi ka mag-i-enjoy unang-una sa pangangalon niya. Ang mata ho, makakatingin po yan ng may kahalayan. And with that, we admit, Lord, ako po'y mangangalon niya. Naku, gustong-gusto ng Diyos yon. Kasi ina-admit mo po, kahit spiritually pa lang, mangangalon niya ka. Pero yung tunay na Kristiyano, hindi na mag-i-engage sa physical na pangangalon niya. Amen po ba? Kasi alam niya na yung totoo. Yung mata niya magkakamali. Yung pagkagalit niya, magkakamali ho yan. May kaiinisan, biglang may isusumpa, magagalit. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong papatay. Naku Lord, for this year, nakapatay na naman po ako. Patawarin niyo po ako. Yun ang gustong-gusto po ng Diyos na kabanalan. Pero para pumatay ka talaga, para mangalon niya ka talaga ng pisikal, para ikaw talaga ay gumawa pa po ng pagnanakaw na pisikal, hindi po yan yung kalooban ng Diyos. Kasi ang isang Kristiyano ho, lalayo na dyan. Pero papakita pa rin sa iyo ng Diyos kung ano po yung gustong-gusto mong gawin para kay Jesus, hindi mo talaga magagawa Lord, hindi ako nangalo niya. I've been very faithful to my wife. Papakita sa iyo ng Lord. Kanina lang, tumingin ka ng may kahalayan dun sa babae And then you will admit with all holiness, O Lord, I have sinned against you. Yun ang holiness, kapatid. Hindi naman ho yun, sinabi ni pastor, wala naman palang prohibition. Sige, mangangabit na ako. Kahit na sino kakabitin ko, kapatid, palagay ko, hindi ka Kristiyano. Yung sinasabi po ng Diyos, mga pagkakamali po na hindi sinasadya. Alam niyo, kapatid, ang laki lang ho ng batong ipupukpok mo sa ulo mo Biro nyo po, no? Kung kukuha ka ng kabit for 2024, ang plano nga natin, mag-ipon ng pera, mapag-aral yung mga anak natin, mapaayos yung bahay. Can we say amen? Makabili ng mga maintenance na gamot po sa mga mahal natin sa buhay. Tapos papaubos mo na naman ho sa mga kabit ng ganyan. Pag Kristiyano ka na ho, magkakaroon ka ng wisdom. Hindi na ako gagawa ng ganyan, Panginoon. Kasi
marunong na ako ngayon. Pero magkakamali ka pa rin, titingin pa rin ito ng may kahalayan. Minsan may lalakad ng ganyan, tinignan mo pa rin, nagnasa ka pa rin. And then the holiness of God will come. Ano po yung holiness na yon? The conviction of the Holy Spirit. Kaya huwag kayong magagalit sa sarili ninyo. Pastor, masama pa rin ako. Lahat tayong naririto ay masama. At ang sabi ng Biblia, ang Kristiyano ho, sa mga pisikal na mga kasalanan, lumalayo na yan. Pero maniwala ka, mamaya lang kapatid, makapagmumura ka pag bigla kang kinat. Mamaya pag upo po natin, may hindi tayo nagustuhan sa church, pag-uusapan ng buong pamilya natin. Mamaya ho, paglabas nyo po rito mga kapatid at hindi kayo nakasakay ng maaga, baka minumura nyo po yung mga grab driver kapatid. Pero does that make you less holy? Hindi po. Bakit? Ipapakita na naman ng Diyos na sapat ang aking biyaya at mapapatawad na naman kita sa araw-araw na kasalanan mo. Can we say amen? Bilang pangwakas, tignan po natin kapatid. Hindi na ako umalis dun po sa unang Pedro, nandun yung teksto, nandun din ang pangwakas. Alam nyo po, sa Levitico 11:45, sabi po ng Leviticus chapter 11 verse 45, I, the Lord, have drawn you out of Egypt. Be holy because I am holy. After 4,000 years, naalala po ni Pedro yung mga aral na yon. Sinulat niya at ito ho ang kanyang sinabi. Sabi po ng unang Pedro 1:15-16, kinuha niya po ito sa Leviticus chapter 11 verse 45. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din naman kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ulitin ko po, ang pagiging banal po, hindi po perpekto. Ang pagiging banal po ay pag-amin na makasalanan ka at pagtalikod sa lahat ng mga kasalanan na yan. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa umagang ito. Sa inyo pong tinuturo po sa amin para hindi kami maging Pariseo, hindi kami maging Saduceo. Lord, we also pray for other churches na ganito po ang aral, na lahat po ng dapat na mga pinag-uutos ay tuparin. Panginoon, sila po'y mapapahamak sa ganitong aral sapagkat ang lahat po, Panginoon, ay nagkasala at hindi aabot sa iyong banal na kaluwalhatian. Kaya naman po, Panginoong Ama, hindi kami nagsastruggle sa mundo na ito. Maaring ang aming mga isipan po ay nagkakamali, ang mga sinasabi po namin, minsan nagiging mapanlin lang, masasakit na pananalita po ang aming nabibitawan. Kuminsan ho, nakapagmumura pa rin kami, gawa po ng pagkabigla, at ang mga mata namin nagiging mahalay pa rin. Hindi po nangangahulugan, ang kabanalan po ay wala na sa aming buhay. Because we have known your truth, Panginoong Ama, at ang katotohanan na to ang siyang nagpalaya sa amin po. Kaya Panginoong Diyos, sa mga aral na ito, nakikita namin ang ganap po na mas mahalagang kabanalan of what Jesus Christ did in the cross of Calvary 2,000 years ago. Panginoon, sa bawat pagpatak, sa bawat pagtigis ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, anuman ang mga kabigat-bigatang mga kasalanang aming nagawa, sinasadya man o hindi sinasadya, hayag man o hindi hayag, malaki man o maliit na pagkakamali, patuloy po na hinuhugasan ninyo. Without the shedding of the blood of the Lamb, there is no remission of all our sins. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ang unang bahagi po ng krus ni Jesus, ang kabanalan na inaunawaan namin, Panginoong Ama. It's all because of the cross that we have been made holy, Panginoong Ama. Na hindi kami kinakailangan mag-struggle, bawal nito, bawal noon, Panginoong Ama. Ikaw po ang mag-take over sa aming puso, Panginoong Diyos. At araw-araw po na ina-acknowledge namin na kami nagkakamali, patuloy na nakikita namin ang kabanalan at ang kaluwalhatian ng aming dakilang Diyos. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pari pa rin po ang ating Panginoong Diyos. God bless po. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakandang mensahe na pinagkaloob sa atin. So, ngayon po, today is the first Sunday of the month. Kaya mayroon po tayong pag-aalala sa banal na hapunan.
At tinatawagan po ang mga usherates para po ipamahagi ang mga elemento po natin pong pagsasaluhan. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Panginoong Diyos. Bago po natin simulan, ito po ay napakahalaga po na ordinansa na ginagawa po natin. This is for the first Sunday of the whole year. Kaya I hope yung atin pong nasa online po ay isakatuparan po ito pong banal na gawain na ito. There is healing dito po sa ordinance na ito, both physically at gayon din naman po spiritually and emotionally po. Kaya lahat po ng magsasagawa po na ito, na natatama yung puso po nila, tayo po ngayon pagpapalain ng Diyos. Nais ko sana po munang banggitin po sa inyo ang sinasaad po ng unang Korinto sa 11:27 po bilang pagpapaalala lang po. Sabi po dito ng salita po ng Bible, ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon sa paraan na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at sa dugo din naman ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom mula sa saro. Sapagkat ang sino man na kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom din naman ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at ang ilan na nga po ay nangamatay. Sa maliit po na minuto o kaya po'y segundo ng atin pong gagawin ngayon, tayo po'y magsaliksik ng ating puso at hingiin po muna natin sa Diyos ang taus-pusong kapatawaran po ng lahat ng ating nagawang pagkakamali. Sige po, tayo po'y magbulay-bulay muna at humingi ng kapatawaran po sa ating Panginoon.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. 2,000 taon na po nakakaraan, si Jesus po ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat po ng tumanggap sa kanya, gaya po ng ipinangako ng Ama, ay hindi na po mapapahama, kundi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa umagang ito, hawakan po natin, sabay-sabay po nating hawakan ng tinapay, at ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ito ang katuruan na tinanggap ko naman sa Panginoon at siya ko naman na ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay, siya ay nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasuyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Hesus, sabay-sabay po nating kainin. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Ngayon naman po, hawakan po natin ang mga baso o mga saro po. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood of the Lord, there is no remission or forgiveness of all our sins. Salamat po, 2,000 taon na po nakakaraan, tumigis po ang dugo ni Jesus, na ang lahat po ng nanalig sa Kanya at nagpahugas po ng kasalanan, ay tagapagmana na po ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang sabi po ng kasulatan, matapos maghapunan, ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Hesus, sabay-sabay po nating inumin. Muli po, dakilat mapagpalang Ama, linisin niyo po ang amin pong buong pagkatao, espiritu at kaluluwa. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ngayon po, handa din po natin ating mga ikapo, kaya kaloob, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, dahil kami ay muli mong binibigyan ng karapatan na masunod ang layunin mo, masunod ang nais mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, sabi nga po sa inyong salita, higit na mapalad ang nagkakaloob kaysa sa tumatanggap, O God. Sinabi mo po, Panginoon, ang nagbibigay ng kakapiranggot ay mag-aani ng kapiranggot at ang maghahasik ng marami ay mag-aani ng sagana, Panginoon. Sabi mo din, Panginoon, sa Malakias, Panginoon, na kung kayo ay susubukin namin at kami ay magkakaloob, magtatapat sa aming pagkakaloob, inyong bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa amin ang pagpapalan, wala kaming sukat kalagyan, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito ay hindi mo kailangan, O God. Subalit ito ay tinuturo mo sa amin upang maibsan ang mga pangangailangan ng iyong iglesia, O God. Maraming salamat, Lord, sa mga anak mo na gagamitin mo na daluyan ng pagpapala. Sa umagang ito, nawa ay may padama namin ang pag-ibig namin sa inyo sa pamamagitan ng aming pagkakaloob, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga kaloob na ito, Panginoon, na ito'y magamit sa ikalalago ng inyong iglesia, O God. Thank you din po, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo. Dalangin namin na patuloy mo silang pagpalain sa kanilang mga trabaho at mga negosyo, Panginoon, upang patuloy silang maging daluyan ng iyong pagpapala, O God. Sa iyo po ang papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Praise God. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Wala ho eh, nasa Davao po. Tama po. Thank you po, Ulan ng pagpapala.
ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayang ito inyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Uulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. Ngayon po tayo po'y nadako sa mga magdiriwang ng mga kaarawan. Sige po, at happy birthday, January 10, Sister Miska Kabakang. Amen. Sige po, yun po mga natawag. Punta po sa harapan. Balik normal na po tayo ngayon. 2024 na po, yung pong ating po mga dating ginagawa. Normal na po. Kaya yung mga may birthday na ating matatawag dito po sa harapan. January 12, Brother R.G. Bautista. Andiyan ba siya? Andyan. Amen. January 12, Sister Corazon Magno. Happy birthday. Wala na po. Yun po, nandito ba yung mga natawag? Wala. Nasa online. Si Brother RG. Amen. Purihin mo ang Panginoon. Special. Sige po, ilihans po natin ang ating pong mga kamay. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong mga kamay, sa inyo pong dakilang pagpapala, amin pong pinagkakatiwala at pinapasalamatan ang buhay po ni Brother RG. Kayo po ang nakakabatid, nakakalam ng lahat ng kanya pong heart's desire. Lord, special favor po ang aming panalangin sa kanya at ganun din po sa lahat ng kanya pong mga daily works, lalo na po sa kanya pong trabaho. Pagpalaan niyo po siya, promotion, sa kanya pong kalusugan, strength, Father, wisdom, pan-wisdom na nagmumula po sa banal na Espiritu. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Patuloy niyo pong gamitin siya at patuloy niyo pong ipakilala kayo sa kanyang buhay upang patuloy niyo po siyang magamit sa iglesyang ito. This is my prayer. This is our prayer, Father. In Jesus' name, Amen at Amen. Happy birthday, Brother RG. Amen. Sige po, tayo po ngayon ay dako din sa ating pong mga announcement. Patuloy po nating ipinaanyaya yung ating pong mga ginagawa po every Wednesday. Normal din po yung 7 po yan, 7 p.m. ng gabi through Facebook. Ang ating pong mga panalangin, prayer meetings. Patuloy po rin po yan every day, 5 a.m. hanggang 6 a.m. Every Friday, Saturday, and Monday, night po yan, 8 p.m. hanggang 9 p.m. through Facebook Messenger. At ngayon po, meron po tayong short video clip para po sa music ministry ho ba? Sa music ministry. Na po. Sige po.
rin po, Panginoon. Sa ating pong mga announcement po, next week po, meron pong Women's Fellowship. Meron po. Ito po ay gaganapin after ng ating pong service ng umaga. Doon po kayo diyan po sa may Tanay. Conference room po kayo. Bakit po? Kasi po sa men's ministry, meron po tayong pong, brother, tuloy po yon. Sa next week po, tuloy po yung ating fellowship, pero hindi po yung ating, gagawin po natin yung ating pong plano na maintenance po ng church. Dito po, pagkatapos po meron, dito na tayo kakain. Dito na rin. Di na po tayo uuwi. Pagkatapos po ng church po, makikikain po tayo sa women's para libre po tayo. After that, magdala na rin po siguro kayo ng mga tools na gagamitin, mga martilyo, ano man po. I-repair po natin yung mga lock po siguro, basta ano po pwede natin i-repair dito. Gawin kasabayan po natin yung ating women's ministry habang sila ay nagpipinusit dyan, tayo din po dito sa church. Ililinisin po natin. Yun po yung announce natin patungkol sa men's ministry. Huwag niyo pong kalimutan po. At sa January 11, ayun po. January 14. Ayun, meron na po tayong mga nakaline na po. Pakibasa na lang po. Brother Bong, huwag mong kakalimutan. Ikaw ang presider. Brother Boy. Ayun po. At flower bringer, kayo din po ang ating pong flower bringer. At ngayon po, tinatawagan ko po ang ating pong pastor para bago po tayo mag-closing prayer, ating pong ipapanalangin yung ating pong mga bagong na talaga na mga manggagawa sa iglesyang ito. Natis po namin ibabatid na sa men's ministry, si Brother Bong po ang leader po ng men's ministry. Brother Bong, punta ka dito. Dito po, pagpipre po kayo ni Pastor. At sa necrological, eulogy ministry, eulogy ministry, Sister Alice. Amen. At ang ating pong auditor ng ating pong board, ng ating pong iglesia, Brother Raymond. Amen. Palabangan. Sige po. Sila po yung ating pong mga manggagawa. Pastor, pag-pray po natin sila. At closing prayer na po. Sunod na po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. Sabi po ng Bible, ang Panginoon Diyos po ang nagtatalaga, ang Panginoong Diyos po ang nag-aalis. Sila po itinalaga ng ating Panginoong Diyos, kaya napakahalaga po, susuportahan po natin ang lahat ng mga leaders po na inilalagay ng Lord, lalong-lalo na po sa kanyang hinirang na iglesia. Bilang pagtatapos ng ating panalangin, pwede ho ba tayo na po ay lahat ay tumayo at extend na rin po natin ang ating mga kamay sa atin pong mga bagong talaga po na mga leader ng iglesia po na hinirang ng ating Panginoon. O dakila't mapagpalang Diyos, una po sa lahat, Panginoon, itinatalaga ko po si Brother Raymond bilang auditor po ng Peace of Harvest Christian Ministry. Gayon din naman po ang katalagahan ni Sister Alice de la Rosa, Panginoong Ama, para po pamunuan niya ang eulogy ministry ng iglesia ninyo. At gayon din naman po si Brother Bong Encinas, Panginoong Ama, bilang pinuno po ng kalalakihan, ang ministeryo po ng mga men's. At ang lahat ng hinirang mo, Panginoong Ama, ay yung tinatalaga sang-ayon sa mga salita mo sa Biblia, Panginoong Ama, na kung sino man ang iyong inilagay ay patuloy po naming bigyan po ng respeto, galang, patnubay. Mahalin sila, Panginoong Ama, sapagkat ikaw po at hindi ang tao ang nagtalaga po, Panginoon, sa amin pong mga leaders na ito. Kaya po sa umagang ito, Panginoong Ama, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan at ng Santo at Banal na Espiritu, pinagtitibay po namin ngayon, Panginoong Ama, ang katalagahan na ibinigay niyo po kay Brother Raymond, kay Sister Alice,
at gayon din po kay Brother Bong. Sumakanila po ang banal na Espiritu, ang pagpapala, pag-iingat gabay, pag-ibig, ang kahabagan ni Kristo Jesus, na kung papanong sila po ay tinalaga ninyo, Panginoong Ama, bibigyan niyo po sila ng sapat na karunungan, kalakasan, patnubay po, hanggang matapos nila ang karera ng kanilang pananampalataya. Kaya Panginoong Diyos, idinadalangin ko rin po ang Peace of Harvest Christian Ministry, Panginoong Ama, sa pamagitan ng panalangin binitawan ni Moses, Panginoong Diyos, sangayon sa aklat ng Bilang, 6:24 hanggang 27, iniiwan ko po sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat po ng inyong mga hinirang. Ang sabi po ni Moses doon, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya din ng sinabi po ni Haring David, Panginoong Ama, sa awit 23:6, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Congratulations Amen. po. Purihin po ang Panginoon. Muli po, paalala po sa mga Board of Congratulations. Elders and Ministry Heads, meron po tayong monthly meeting after the service. Muli po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos sa taong ito na patuloy pong umulan ng pagpapala, physically, spiritually, sa ating lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Minsan pa po, salamat. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Salamat sa nagdaang taon. Amen. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mainam, mas mabuti. Buti. Salamat sa inyo, Panginoon. Magandang tanghali po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mainam, mas mabuti, mas mainam, mas mabuti, mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa inyo, Panginoon.